Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Tuloy-tuloy pa rin ang pagdating ng mga pasahero sa Ninoy Aquino International Airport o NAIA. Nakapagtala ang Manila International Airport Authority o MIAA ng pagtaas sa bilang ng NAIA passengers ngayong taon kumpara noong 2024. Ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, mahaba pa rin ba ang pila ng mga pasahero sa mga check-in counters dyan sa NAIA? Monica, halos buong hapon ay mahaba ang pila ng mga pasahero na nag-check-in sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport, partikular na dito sa NAIA Terminal 3. Ito ay kahit binuksan na ng mga airline company ang lahat ng mga check-in counters nila upang maiwasan nga ang mahabang pila ng mga pasahero kasabay ng inaasang pagdagsa ng mga babiyahe ngayong long holiday. Ayon sa Manila International Airport Authority o MIAA, noong nakaraang linggo pa tumaas ang bilang ng mga pasahero sa NAIA. Batay sa datos ng MIAA, simula noong Sabado ay umaabot ng nasa 140,000 hanggang 150,000 ang bilang ng mga pasahero sa tatlong terminal ng paliparan. Kumpara sa parehong mga araw ng pagsisimula ng long holiday noong 2024, nasa 124,000 hanggang 134,000 passengers lang ang naitala. Ibig sabihin, tumaas ang passenger volume ngayong taon ng nasa 12,000 hanggang 18,000 o 9 hanggang 14% kumpara noong 2024. Karamihan ng mga bumabiyahe ay pang domestic destinations. What we will expect probably is maybe mataas din ngayon today because may pasok pa. Mataas siguro, but tomorrow bababayad. Ang lalaki talaga yung arrival. Yun, that probably will be Sunday. Yan ang mga babalikan na. Ngunit ayon kay MIAA General Manager Eric Jose Ines, pakonti na ang trend ngayong linggo, bunsod marahil ng maagang pagbiyahe ng ibang mga pasahero upang makaiwas sa dagsa ng mga biyahero. Nung weekend na nakaraan, itong Sabado, there was 154,000 kung nakikita mo, di ba? Maraming umalis noon, yung weekend na to. Ngayon, pababa ng pababa, 140,000 nata kahapon ang umalis. So we could probably, take note of that na siguro yung mga nagbiyahe, inuna na muna yung kinalimutan na muna yung week na to, nauna na sila. Muli namang nagpaalala ang Airport Authority sa mga pasahero na mag-ingat, lalo pa sa mga may dalang bagahe at hand carry bags. Dapat anyang siguraduhin na ang ini-impacking gamit ay walang prohibited items upang maiwasan ang antala sa biyahe. Partikular na rito ang power bank na isa na sa mga mahalagang device na dinadala ng mga bumabiyahe. Ngunit babala ng NIAA, ipinagbabawal ang paglalagay ng mga ito sa check-in luggage. Bagaman maaari itong ilagay sa hand carry bags, dapat ay properly labeled pa rin ang power bank dahil pinapayagan lang ang 100 watt-hour o mababa pa. Nangangailangan ng pahintulot ng airline ang pagdala ng power bank na mas mataas pa sa 100 watt-hour hanggang 160 watt-hour. Yung power bank, yun. Kahit mayroong rule doon, pero kung titignan mo, marami tayo. Pati ako, hindi ko na alam yung wattage or whatever they call it. So pinakatabi, pakita mo yung power bank mo sa check-in. Pwede ba to o hindi pwede? Monica, kinumpirma rin ng MIAA na nananatiling maikli ang pila doon sa may immigration area pagkatapos ngang mag-check-in, lalo pa yung mga papunta ng ibang bansa. At ito ay kahit na peak hours ay napapanatili na maikli ang pila ng mga pasahero dito. Bunsod na nga rin ito ng pagbubukas ng lahat ng mga immigration counters matapos nga itong makita ni Transportation Secretary Vince Dizon na mahaba ang pila nito ilang araw bago magsimula ang long holiday. Samantala, kanina rin ay nakapanayam natin si Police Brigadier General Christopher Abesha, Director for Philippine National Police Aviation Security Group o PNP
ABSE Group at kinumpirma nito na doon sa mga untoward incident na naiulat sa kanila ay may isang Filipino businessman mula sa Quezon City na papunta ng Singapore ang nakitaan sa x-ray machine ng isang caliber 40 firearms sa hand carry bag nito at nakumpirma rin ito ng mga police investigators nang buksan ang kanyang bag. At kasalukuyan nitong nakadetine o nasa kustodiya ng Terminal 3 office ng ABSE Group at inihahanda ang mga dokumento para sa pag-ahain ng kaso. At bukod dyan, mayroon ding 5 kaso ng nahulihan o mga 5 pasahero na nahulihan ng bala sa kanilang mga bagahe. At sinabi nila na sila naman ay pinrofile ang bawat pasahero na ito at nakitaan na hindi naman mapanganib ang mga ito dahil sinasabi din nila na ang mga baril or rather ang bala na nakita sa kanilang mga bag ay ginagamit nila bilang anting-anting. At dahil dito ay sila naman ay kinumpiska lang yung mga bala na yan at sila naman ay hinayaan na makabiyahe papunta sa kanilang mga probinsya. Yan ang latest dito sa NAIA. Balik sa'yo, Monica. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Samantala, marami pa rin ang mga humahabol ng biyahe at bumibili ng ticket pauwi ng probinsya sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX simula pa kaninang umaga. Ito ang balita ni Jed Neresina live. Jed, gaano na karami ang mga pasaherong dumarating ngayong araw dyan sa PITX? At marami pa bang available na biyahe o ticket ng mga bus? Magandang gabi, Monica. Sa huling talangan ng PITX kaninang alas 5 na hapon, umabot na sa higit 140,000 na individual ang dumagsa sa terminal ngayong araw at hanggang sa oras na ito may mga biyahero pa rin humahabol para bumili ng ticket pauwi sa kani-kanilang probinsya ngayong long holiday. Sa inaasahang dami ng darating sa Parañaque Integrated Terminal Exchange o PITX ngayong araw, minabuti ng ilang pasahero na agahan ang punta para hindi na sumabay sa dagsa ng tao pagdating ng hapon. Gaya na lang ni Edmar na uuwing Albay. Ani alas 5 pa lamang ng umaga ay nandito na sila sa PITX para mag-abang na makabili ng ticket. Alas 5 pa ng hapon ang kanyang nakuhang biyahe. Ngunit hindi na niya alintana ang tagal ng aantaying oras. Basta nakakuha na siya ng schedule pauwi ng kanilang probinsya. Galing kami ng Bacoor. Sobrang hirap talaga kasi gigising ka ng maaga para lang makabili ng ticket. Wala na kasing reservation nung pumunta kami nung linggo. On the spot ka na talaga bibili ng ticket. Kung anong araw ko talaga alis, doon ka lang bibili ng ticket. Samantala si Romeo naman, maaga ring nagbakasakaling makakuha ng ticket pauwing Bicol. Aniya ayos lang din naman na siya ay mag-chance passenger dahil siya lang din naman ang mag-isang babiyahe. Kala ko makakasakay ako ng aircon maaga. Ay wala. Ang ano ko talaga, dahil mag-isa lang naman ako, chance passenger kahit anong mag-aircon ordinary. Para naman kay Salvador na uuwing Sorsogon, alas 6 pa lang ng umaga ay nasa terminal na siya. Aniya mabuti na rin ito para diretsyo na sa kanilang probinsya ang kanyang masakyan kaysa mas mahal na pamasahe o putol-putol na biyahe na lang ang kanyang maabutang schedule. Mayroon pero hindi diretso sa bayan namin. Naghabol lang kami yung diretso sa bayan namin para din na transfer. Yung sinakyan namin diretso sa bayan namin isang ano lang. Kaugnay ng dagsa ng higit 100,000 individual, tiniyak ng pamunuan ng PITX ang mahigpit na seguridad sa paligid ng terminal. Nagkalat po yung pulis dyan. Tapos bukod doon, nagdagdag din po kami ng mga security namin. Meron pa kami mga yung hindi naka-uniform, mga civilian, okay. Para mga sikreta, sabi nila, no? But despite that, and may kompleto tayong CCTV, siyempre may mga incidents pa rin. Kaya we always tell our passengers na maging mapagmatsyag po tayo sa ating kapaligiran. Muli rin silang nagpaalala sa mga pasahero hinggil sa mga bawal dalhin sa terminal gaya ng flammable items at matutulis na bagay.
Anila huwag nang ipilit pa ang pagdadala ng mga bawal na gamit upang maiwasan din ang abala pagdating sa terminal. Una, yung mga bagay na matatalim, yung mga matatalas na pwede pong gamiting armas sa kapwa pasahero nyo, gunting, cutter at kung ano-ano pa. Pangalawa, yung mabilis po sumiklab, katulad po ng mga butane, diba, lighter at kung ano-ano pa. Kasi iba parang magsangyup sa probinsya, nagdala po yun ng butane. Monica, kumpara kanina na mabilis yung usad ng pila sa mga ticketing booth, ngayon bahagyang bumagal yung daloy ng pila dito sa mga ticketing booth dahil hindi gaya kanina, ngayon limitado na lang yung available na mga biyahe at limitado na rin yung mga bakanteng upuan. Nakakabili yung ilan sa mga biyahero na humahabol dito sa PITX pero hindi na nila napipili yung oras o kaya yung upuan na gusto nila. Nagbagit din kanina yung ilang bus companies na sisikapin nila na magdagdag ng extra trips para ma-accommodate pa yung mas maraming mga biyahero lalo na't ngayon ay dagsa ang mga babiyahe para makahabol sa long holiday. Ayan muna update mula rito sa PITX. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Jed Neresina. Ngayong araw, inaasahan ng bulto ng mga biyaherong lalabas ng Metro Manila para sa long weekend. Kaya naman puspusan ang paghahanda ng mga expressway operators para matiyak ang maayos at ligtas na biyahe ng publiko. Ito ang balita ni Bernard Dadis. Open na po lahat ang ating lanes, maging ating mga toll lanes. So, makakatulong po ito para mas mapabilis yung daloy ng traffic natin. Tinapos na ng North Luzon Expressway ang lahat ng roadworks noong pang April 8 upang masiguro na bukas at magagamit ang lahat ng lanes sa mga pangunahing bahagi ng highway. Ayon sa Traffic Operations Head ng NLEX na si Robin Ignacio, nag-deploy na sila ng dagdag personnel para umasiste sa malaking bilang ng mga motorista. Inilunsad din ng Metro Pacific Tollways Corporation ang biyaheng Arangkada Motorist Assistance Program sa lahat ng pangunahing expressway sa bansa, kabilang ang NLEX, ECTEX, CALAX, Cavitex at CZLEX. Sa ilalim ng programa, may laang serbisyo ang MPTC gaya ng 24/7 on-call emergency medical services at free towing services sa mga Class 1 vehicle. Kasama din po yung nabanggit ko po kaninang free towings para sa mga Class 1 na vehicles to the nearest exit pagka nagkaroon ng problema para mas mabilis po yung pag-clear natin ng mga insidente. Sa South Luzon Expressway, mas malawak na kalsada ang aasahan ng mga motorista na dadaan. Mula sa dating 3 lanes, 5 hanggang sa 6 na lanes na ang magagamit mula sa Susana Heights sa Muntinlupa hanggang sa Calamba, Laguna. December 2024 pa po binuksan na ng management itong at pinalawak na po itong bahagi ng SLEX sa may mula Susana Heights hanggang sa Muntinlupa hanggang Calamba, Laguna po. Ang proyektong ito ay nagdagdag ng 2 lanes para po nagkaroon po tayo dito ng widening. Bukod sa mas malawak na kalsada, nagdagdag na rin ang tauhan ng SLEX para sa inaasahang pagdami ng mga motorista na magtutungo sa Southern Luzon. Since Friday, naka-prepare na po ang mga tao natin. Ganun din po ang mga equipment natin, kagaya ng mga yung motorist assistance natin, traffic monitoring center, mga patrollers, ambulance tellers, fire marshal at ambulance. Ganun din po pati yung mga quick reaction team at yung mga towing trucks natin para po sa mga sasakyan na magkakaroon ng aberya sa daan. Paalala ng mga expressway operators sa mga motorista, tiyaking nasa kondisyon ng mga sasakyan, gayon din ang magmamaneho nito bago bumiyahe. Mas makabubuting magpakabit ang RFID at tiyaking may sapat itong load bago dumaan sa mga toll plaza. Samantala, bukod sa mga expressway, inaasahan din ang pagdami ng mga magtutungo sa mga pantalan para makauwi sa malalayong lalawigan. Naka-heightened alert status na ang Philippine Coast Guard sa lahat ng mga pantalan sa bansa para masiguro ang mahigpit na pagbabantay sa safety at security protocols. Mahigit 17,000 personnel ang idineploy ng PCG sa iba't ibang ports
para magsagawa ng pre-departure inspections katuwang ang mga K9 units. May malasakit help desk din na nakapwesto sa mga terminal para tumulong sa mga pasaherong may iniindang karamdaman. We've deployed 17,000 Coast Guard personnel all over the country to man and to conduct coast guarding. Kasama na po itong pre-departure inspection natin. So lahat po ng substations, stations, and districts units po natin, offices, has been already alerted and informed to conduct this type of pre-departure inspections. Mahigpit ding ipinatutupad ng PCG sa pangunguna ng Department of Transportation, katuwang ang Maritime Industry Authority o Marina. Gayun din ng Philippine Ports Authority ang pagbabawal sa overloading at overbooking upang makaiwas sa anumang aksidente. Sa inaasahang dagsa ng pasahero ngayong long holiday, panawagan ng mga ahensya sa publiko, magplano ng maaga, iwasan ang last-minute travel at sundin ang mga alituntunin para sa ligtas at maayos na biyahe. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tulad ng inaasahan, dumagsa sa mga terminal ng bus ang bulto ng mga taong uuwi ng kanilang mga probinsya, partikular na sa Bicol at Visayas. Sa isang bus terminal sa Quezon City, aabot ng 3 hanggang 4,000 ang mga dumating na mga pasahero. Ito ang balita ni Evan Alvarez, live. Evan, paano ang sistema ng bus terminal dyan para masigurong maayos ang kalagayan ng mga pasahero kahit maraming tao? Magandang hapon sa Inel. Ayon sa nakausap nating dispatcher ng partikular na bus company na ito, mayroong mga designated seat at karagdagang mga tent para sa mga pasahero na naghihintay ng biyahe ng kanilang bus. Sinisikap rin ng bus company na ito na magkaroon ng organisadong pila para sa may mga advance booking o advance reservation, pati na rin sa para sa mga chance passenger para naman maayos at mabilis na ma-accommodate ng mga bus personnel. Libo-libong pasahero ang nagtungo sa mga bus terminal ngayong araw para samantalahin ang panahong makauwi ng probinsya. Sa isang bus terminal dito sa Cubao, Quezon City, nagdagdag ito ng seguridad, lalo na at umabot ng higit 3 hanggang 4,000 pasahero ang nagsidatingan dito. Bali nagdagdag kaming personnel. Sa guard namin bali 5. Kaya meron sa likod, meron dito 2, meron isa doon. May mga pulis din. MMDA bali 5. Isa si Lily Joy sa mga babiyahe sana patungong Virac, Catanduanes. Hindi nakakuha ng ticket dahil fully booked na ang mga biyahe. Hanap po kami ng ibang bus na available kahit Manila to Tabacan na lang po. Tapos magka-transfer na lang sa ibang. Si Tatay Hiner naman na uuwing Masbate para ipagdiwang ang wedding anniversary ng kanyang kapatid. Nakatsambang makakuha ng ticket kahit dagsa ang mga tao. Nakita ko na parang maraming pasahero. Sabi ko, babayaran ko na lang ang 2 upuan, kandungin ko na lang isang bata. Samantala, kahit nakakuha ng tiket, natangayan naman si Mang Hiner ng isang bag na iuuwi sana niya sa Masbate. Kaya lang, kanina pagbaba namin, ninakawan pa kami isang bag. Pinablatter ang pinaan namin. Paalala ng terminal management, bagamat may mga nakaistasyon ng mga otoridad sa paligid, maging maingat pa rin ang mga pasahero sa mga umaaligid na mga magnanakaw sa terminal. Kasi yung salisi, di na namin nababantayan kasi nagpapanggap na din na pasahero. Kaya pag may kumakausap sa kanila, wag nilang i-entertain. Number 1 po yun. Kasi yun ang modus nila eh. Yun, tutulungan ka, yun pala, may balak ng kunin. Anya, sinasamantala ng masasamang loob ang dami ng tao sa bus terminal upang makagawa ng krimen. Samantala, tinutulungan na ng terminal management ang pasahero at nire-review na ang CCTV footages upang makita ang nangyaring insidente. Sa ngayon, patuloy ang pagdating ng mga pasahero dito sa bus terminal at nagnanais na makahabol at makauwi ng kanilang probinsya, lalong-lalo na at bukas nga ay simula na ng walang pasok. Kahit fully book na lahat ng biyahe papuntang Bicol at Visayas, marami pa rin ang nagbabakasakali na mayroong mga mababakanteng ticket. Yan muna ang update mula dito sa Cubao, Quezon City. Balik sa inyo, Janel. Maraming salamat sa iyo, Evan Alvarez.
Inanunsyo ng Batangas Port Management na fully booked na ang mga biyahe ng mga barko patungong Katiklan at Romblon papuntang Rojas City dahil na rin sa dami ng mga pasahero. Samantala, pinabibilis naman ng pamunuan ng Batangas Port ang turnaround time upang maiwasan ang pagkakaroon ng delay sa mga biyahe ng mga barko. Ito ang balita ni Benedict Samson live. Benedict, sa mga oras na ito, gaano na ba karami ang mga pasaherong dumadating dyan at may sapat na bang barko na bibiyahe, lalo na sa mga papunta Mindoro? Magandang hapon, Nel. Ayon nga kay Batangas Port Manager Joselito Sino Cruz, kaninang tanghali ay nasa 21,000 na yung mga pasaherong dumating dito nga sa Batangas Port. At pagtitiyak nga ng Batangas Port Management na tuloy-tuloy yung biyahe ng mga barko, lalo na nga sa papunta ng Calapan, Mindoro. Fully book na ang mga barko na biyaheng Katiklan at Romblon to Rojas City. Ayon kay Batangas Port Manager Joselito Sino Cruz, nasa 45 barko lang ang bumabiyahe sa Batangas Port. Kahit anong laki nitong terminal na pwede itong mag-accommodate ng 8,000 passengers in a given time. Pero kung kulang ang barko o walang bibiyaheng barko, katulad niyan, hindi gumagalaw dahil walang barko, pila. Mapupuno, aapaw ang terminal. Dagdag pa ng port manager na nagkakaroon din anya ng delay sa mga barko dahil sa replenishing. Pagpabunkering, pagdi-diesel nila, pag-watering dito lahat yan. So, walang, pagka siguro kaya yan, mga dalawang balik, hindi mag-replenish. Pero after yan, hihinto yan pagka nag-bunkering at the very least 2 hours. Kaya upang maiwasan ang delay sa biyahe, pinabilis na rin ng Batangas Port Management ang turnaround time ng mga dumarating na barko. Sa oras na nagkaroon ng antala, pansamantalang hindi makapagbenta ng tiket ang mga shipping lines. Kaya ng umaga, pagdikit pa lang, wala ka lang, pag-unload ng pasahero, pinasasakyan na namin. Ang senior citizen na si Simeon Albo, matagal na naghintay para lang makabili ng tiket. Halos 2 hours na nakatayo dito ako, 3 hours na. Kaantay na mag-open ang ting-ting, okay. Dapat sana, kung mas maganda sana, yung mga senior na direkta lang sa upo ang pahinga, tapos mayroong representative na mag-i-issue ng ticket para sa mga senior. Ganito rin ang naranasan ng ibang pasahero gaya ni Lovely Flor de Lisa. Yun lang naman po yung pag-aayos ng pila kasi medyo crowded na nga siya tignan. Tapos hindi mo pa alam kung saan ka pipila. Tapos yung time lang naman po talaga kung anong oras mag-o-open yung bilihan ng ticket. Para po yung may mga dalang bata, aware sila kung anong oras na sila pipila or kung makakabili pa sana sila ng food. Samantala, simula pa kahapon ay naka-heightened alert ang Philippine Coast Guard na kung saan nakadeploy ang kanilang mga tauhan sa iba't ibang pantalan at pagbabantay sa mga bumabiyaheng barko sa bansa. Bukod sa mga nakatalaga na sea marshals, no, yung ating mga security forces sa barko, no, ang mga kanya-kanyang barko, meron din naman yan silang mga medical officers on board. Bagamat ang layunin ng pagpapatalaga namin ng mga malasakit help desk ngayong season na to, equipped naman din yan ng mga medical personnel natin sa kung sila ay magkakaroon ng mga medical emergencies. Nel, kanina nga bandang alas 3 ng hapon ay napansin natin yung pagkaunti na nga ng mga dumadating na pasahero dito sa Batangas Port. At sa katunayan nga, Nel, ito yung waiting area nito nga Batangas Port at sa aking likuran ay kakaunti na rin yung mga pasahero na nag-iintay ng kanilang boarding papunta sa kanilang mga patutunguhang probinsya. At yan muna ang ating update mula rito sa Batangas Port. Balik sa iyo dyan, Nel. Maraming salamat sa iyo, Benedict Samson. Walang anumang banta na namomonitor ang Philippine National Police ngayong mahabang bakasyon. Subalit, nagdagdag pa ang pambansang pulisya ng bilang ng tauhan na ipinakalat sa matataong lugar. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Kung matatandaan po natin na sinabi po natin yung Ligtas Sumbak, ito po ay tatagal ng 2 buwan, magsisimula siya noong April hanggang May 31. Ang deployment natin doon originally ay 40,151. Pero special po itong buong linggo na
aabot po sa April 14 up to April 20, meaning po magmula kahapon hanggang Sunday, magdadagdag po tayo ng 25,000 na PNP personnel deployment po. Nasa 65,000 pulis na ang idineploy ng Philippine National Police para sa seguridad ngayong long holiday. Ayon kay PNP Public Information Office Chief, Police Colonel Randolph Tuanyo, wala namang banta na natatanggap ang PNP, subalit nais nilang masiguro ang kaligtasan ng publiko sa mahabang bakasyon. Ang pamunuan ng National Capital Region Police Office nagsagawa ng inspeksyon sa ilang bus terminal sa Cubao. Sinabi ni NCRPO Director Police Major General Anthony Abirin, nais niyang matiyak na maayos ang latag ng seguridad sa inaasahang dagsa ng mga pasahero. So far po ay okay naman po yung deployment natin, and as of this hour wala po tayong reported crime incident po na konektado po dun sa observance po ng Semana Santa. Paalala ng NCRPO sa mga uuwi sa kanilang mga probinsya. Planuhin ang biyahe at magpabook ng maaga para hindi ma-stranded sa mga terminal. Ilan sa mga pasahero sa terminal ang nahirapan ng sumakay. Opo, ang hirap po talaga magbiyahe. 2 hours na po kami kanina nag-ikot-ikot po kasi dami po pasahero. Kaya magantay na lang po kami kung ano oras po makakuha ulit ng ticket. Bakit po nagkabiglaan nang nauwi kayo pala? Kasi walang pasok kasi yung mga tata. Samantala, kinumpirma din ni General Abirin na naka-heightened alert pa rin ang NCRPO kaya't 75% ng kanila mga tauhan ang nakadeploy. Tuloy-tuloy po yung police visibility, and as a matter of fact, mahigit 10,000 po yung nang i-deploy natin. Aside from yung mga covert securities natin at saka yung coordination po natin sa barangay at saka volunteer group, tumutulong din po sila para bantayan ng ating komunidad. Bukod sa mga bus terminal, babantayan din aniya ng Metro Manila Cops ang mga paliparan, pantalan, pamilihan, simbahan at iba pang mga lugar na inaasahang dadagsain ng mga tao. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo, ihahatid ng ating global correspondent na si Ann Gonzalez mula sa Ho Chi Minh City, Vietnam. Bibigyan ng cash assistance at libreng plane ticket ni US President Donald Trump ang sinumang illegal immigrant sa Estados Unidos na pipiliing mag-self-deport. Kamakailan, ipinahayag ni Trump na nais nitong magpatupad ng self-deportation program bilang bahagi ng kampanya na paalisin ang mga dayuhang iligal na nananatili sa US. Kasunod nito, sinabi rin ni Trump na ang mga sasailalim sa programa ay maaari pa rin makapasok upang magtrabaho basta sa legal na proseso. Hindi susunod sa mga demand ni US President Donald Trump ang Harvard University sa kabila ng pagbawi ng US ng lagpas sa $2 billion grants nito. Ayon sa Harvard, unconstitutional ang pakikialam ng Pangulo sa pamamalakad sa isang pribadong paaralan. Ito ang balita ni Lynn Perez. All the president is asking, don't break federal law and then you can have your federal funding. Binawi ng Trump administration ng higit sa 2 billion grants sa Harvard University. Ito ay matapos na hindi pagbigyan ng oldest US university ang demand ng gobyerno na adjustment sa hiring, admission at teaching practices na sinasabing makatutulong labanan ng anti-Semitism sa campus. Bukod dito ay nagbanta rin si President Donald Trump na aalisin ito ang tax exemption ng Harvard kung hindi ito hihingi ng paumanhin sa rally sa nangyari sa campus nito nitong nakaraang taon. He also wants to see Harvard apologize, and Harvard should apologize for the egregious anti-Semitism that took place on their college campus against Jewish American students.
Sa isang open letter sa Harvard University website, sinabi ni University President Alan Garber na hindi nito tinatanggap ang proposal agreement ng pamahalaan at hindi nito isusuko ang independence at constitutional rights ng paaralan. Binigyan din ni Garber na labag sa konstitusyon ng panghihimasok ni Trump sa paraan ng hiring ng Harvard at ang klase ng kursong itinuturo dito. Una nang binawi ng US government ang halos 400 million scientific grants sa Columbia University sa New York dahil sa kaparehas na dahilan na anti-Jewish protest. Mula noon ay nakipagnegosasyon na ang Columbia sa Trump administration upang higpitan ng protest rules nito. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Isang remote-controlled robot ang pinakawalan ng mga eksperto sa Fukushima Nuclear Plant nitong Martes upang kumuha ng mga debris mula sa napinsalang reactor noong taong 2011. Nais ng mga eksperto na makabuo ng isang teknolohiya kabilang ang paggamit ng robots para sa mas malawakang cleanup na gagawin sa planta. Ayon sa Tokyo Electric Power Company na siyang nagsasagawa ng operasyon, ang telescope robot ay mayroong camera at tong na siyang namumulot ng maliliit na radioactive debris. Sa ngayon, ang robot ay nasa primary containment vessel ng reactor number 2 at ayon sa mga eksperto ay aabuti ng ilang araw bago nito marating ang target area ng pananaliksik. Pinangunahan ni North Korean leader Kim Jong-un ang pagpapasinaya sa 10,000 unit ng pabahay sa Pyongyang nitong Martes. Ang proyekto ay bahagi ng selebrasyon ng araw ng kapanganakan ng founder ng bansa na si Kim Il-sung. Ang naturang pagdiriwang ang pinakamahalagang selebrasyon sa North Korea. Ang Hwasun District Redevelopment ay pinasimulan noong 2021 kung saan 50,000 unit ng pabahay ang target na maitayo sa ilalim ng proyekto. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Ho Chi Minh City, Vietnam, ako si Ann Gonzalez. Magandang gabi. Makikita na sa Google Maps ang West Philippine Sea na nagpapakita ng kahabaan ng katubigang nakapaloob sa Philippine Archipelago. Mariin naman itong tinututulan ng bansang China. Samantala, kinababahala ng National Security Council o NSC ang mga na-recover na underwater drones sa iba't ibang bahagi ng territorial waters ng bansa mula noong July 2022 hanggang December 2024. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Yung conformity of these various companies to utilize the word West Philippines is a big victory for the Philippines. Malaking tagumpay sa Pilipinas para sa National Security Council ang paggamit ng tech giant na Google na mga katagang West Philippine Sea. Ayon sa Google, matagal nang ginagamit ang West Philippine Sea sa Google Maps. Gayunman, ini-enhance nila ang label para mas madaling makita. Ito ang paliwanag ng Google matapos na purihin ng mga opisyal ng Philippine government ang Google Maps sa paggamit ng label na West Philippine Sea. Pag hinanap sa Google Map ang Scarborough o Panatag Shoal na nasa 200 nautical miles Exclusive Economic Zone o EEZ ng Pilipinas, matatagpuan ito sa karagatang tinukoy bilang West Philippine Sea. Tinututulan naman ito ng China. Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, matagal na umanong ginagamit at kinikilala ng international community ang geographic name na South China Sea. Hinihikayat naman ni Philippine National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya ang iba pang lumilikha ng digital maps na gamitin na rin ang pangalang West Philippine Sea. Sa gitna ito ng patuloy na mga agresibong hakbang ng China sa pinag-aagawang teritoryo. We thank Google, of course, and we also request, no? Sumama na yung ibang mga kumpanya, lahat ng gumagawa ng mga mapa, kung ano man yan, navigation na yan, please start using the West Philippine Sea because it's now becoming standard across the world. Samantala, ikinababahala naman ng National Security Council official ang mga na-recover na underwater drones sa iba't ibang bahagi ng territorial waters ng bansa.
Ayon sa Philippine Navy, batay sa forensic investigation, natukoy na nasa 55 hanggang 80% ng mga bahagi ng underwater drones ay may Chinese markings. We always consider these types of activities by Chinese agents as alarming because the forensic investigation done on the drones that were found in strategic locations in the country, in particular those that were found off Masbate, very near San Juanico Strait, and some which were found in Subuto Strait in Surigao, were found to be conclusively of Chinese origin. Because in fact, some of the components there were found to be manufactured by China state organizations. So evidently, I think now we can conclusively say that these are Chinese underwater drones. Naniniwala naman ng National Maritime Council, ginagamit sa intelligence gathering ang na-recover na underwater drones. So basically, that's how far they would like to venture into our maritime territory. Kaya ayon sa mga opisyal, dapat mas maging mapagmatyag pa at alerto ang mga kababayan sa pagbabantay at pangangalaga ng ating seguridad. Rosalie Coz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang Commission on Elections sa COMELEC na mahaharap sa karampatang reklamo o kaso ang mga kandidato na mangangampanya bukas at sa Biyernes. Samantala, formal nang sinampahan ng reklamo at maaaring madiskwalipika ang isang tumatakbong kongresista sa Pasig City dahil sa hindi akmang mga pagbibiro sa campaign sorties. Ito ang balita ni Dante Amento. Huwag nating lahukan at samahan po ng pangangampanya. Yan po ay nasa batas. Hindi lamang po customs yan, hindi lang traditions. Batas po. Reklamong kriminal o election offense at disqualification ang posibleng kaharapin ng sino mang kandidato o party list group na magsasagawa ng kampanya bukas at sa Biyernes. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC spokesperson Director John Rex Laudianco, lahat ng uri ng pangangampanya ay bawal. Kabilang na rito ang pagpapakain, pagpapaliga at iba pa. Lahat po ng pagpapakilala. So it encompasses kahit yung postings po sa social media. So wag po natin gagawin yon. Sinabi ng COMELEC official na maaari pang madiskwalipika at maharap sa bukod na kasong kriminal ang lalabag dito. Kapag kasong kriminal o election offense ay may kasamang pang pagkakakulong. Payo ng COMELEC, iwasan na lang muna na mangampanya at may panahon pa namang mag-ikot at magpakilala ang mga kandidato. Kasong kriminal po ito. Yung pong sinasabi ko kaninang pagkakakulong ng 1 hanggang 6 na taon, pagkakatanggal ng karapatang bumoto at perpetual disqualification to hold public office. Bukod pa nga po sa isa pang petition for disqualification. Nilinaw ng COMELEC na hindi naman bawal lumabas ang mga kandidato basta wala lang halong pangangampanya. Samantala, formal nang sinampahan ng petition for disqualification ng COMELEC Task Force SAFE ang congressional candidate ng Pasig City na si Attorney Christian Sia. Kaugnay ito sa mga hindi akmang pagbibiro sa mga solo parent at sa kanyang dati at kasalukuyang staff. Task Force SAFE has filed its first petition for disqualification against candidate Christian Sia, who is a candidate for the member House of Representatives for the Lone Legislative District of Pasig City. Ito ang unang reklamo na isinampa ng COMELEC alinsunod sa kanilang anti-discrimination resolution. Pagkatapos na maisampa, iraraffle ito kung saan sa dalawang dibisyon ng COMELEC mapupunta ang petisyon. Maglalabas naman ang summons ang dibisyon para pasagutin si Attorney Sia at saka sila maglalabas ng desisyon. Maaari pang umakyat sa COMELEC Anbank ang kaso hanggang sa Supreme Court. May nakitang paglabag, hindi lamang dun sa Resolution 11-116, pati na rin dun sa 11-127, kundi mismo dun sa batas, yung sinasite po nila kanina, Section 261E ng Omnibus Election Code. Specifically, yung pong batas na yan, yung provision na yan, nagsasabing pinagbabawal yung mga threats, intimidation at discrimination dito po sa kampanya. Nangako ang COMELEC na gagawin nilang mabilis ang pagresolba sa ganitong mga kaso. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mag-ingat po sa mga paghakbang-hakbang. Isang babae ang posibleng nabalian ng binti matapos lamang itong matalisod. Nakaresponde naman ng UNTV News and Rescue at nilapatan ito ng first aid. Ito ang balita ni Lizelle Tael.
Balik ni? Hindi na makalakad ang isang 31 anyo sa babaeng papangalanan nating Lynn. Nadatnan siya ng UNTV News and Rescue sa Pagsabangan Substation, Tagum City, pasado 1:00 ng madaling araw nitong April 13. Inendorso ang insidente ng City Disaster Risk Reduction and Management Office Tagum sa UNTV News and Rescue. Pagdating namin sa area, nakita natin ang biktima na namimilipit sa sakit. At agad naman nating inassess ang pasyente. Nakita nga natin na may deformity ang kanyang kanang binti at namamaga na ito. Sa tindi ng pinsala ay kinailangang lagyan na ito ng splint. Nadia ang balik. Dia. Ito. And according din sa kanya, ay sinubukan pa niya itong ituwid sa pamagitan ng paghilot. Ayon sa kasama nito, maliligo sana ang pasyente nang matalisod sa kahoy na dahilan ng pagkabagsak nito. Joint ang tali. Joint. Agad namang binigyan ng pangunang lunas ng grupo ang babae sa pamamagitan ng pag-stabilize at paglalagay ng splint sa binti nito. Pagkatapos natin ma-assess agad tayong naglagay ng splint at sa pamamagitan nito ay ma-stabilize natin ang kanyang binti upang hindi na madagdagan ang kanyang injury. Nung nasa biyahe na kami, papuntang hospital, ay naobserbahan natin na nakapag-relax na ang pasyente kumpara nung wala pa tayong management sa kanya. Agad na dinala ng rescue team ang pasyente sa Davao Regional Medical Center. Sa mga nais o nangangailangan ng tulong, maaari po kayong mag-text o tumawag sa number na nasa screen. Nakahanda po ang UNTV News and Rescue na kayo'y paglingkuran, gaya sa mga oras ng aksidente o sakuna. Lizel Nael, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dinagdagan pa ang mga biyahe ng bus sa Davao City Overland Transport Terminal bilang tugon sa pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Mula sa Davao City, ito ang balita ni Gladys Tuwabi, live. Gladys, ilang biyahe ang idinagdag dyan sa Davao City Overland Transport Terminal? At yan ba'y sapat na sa pangangailangan ng mga pasahero sa ngayon? Monica, mula sa 700 to 800 trips kada araw sa normal o transport terminal ay dinagdagan ang mga biyahe at ngayon ay nasa 1,000 to 1,500 trips kada araw dahil nga sa inaasahang pagdami o pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Mula sa regular na 35,000 passengers na natatanggap ng DICOT, inaasahang aabot sa 50,000 hanggang 80,000 o higit pa ang dadagsang pasahero sa terminal upang umuwi sa kanilang mga probinsya para samantalahin ang mahabang bakasyon. Kaya bukod sa pagdagdag ng mga biyahe, meron ding iilang operational adjustments ang isinagawa. Kita na sayod nga adunay 30 minutes interval ang mga buses nato. So during aning mga peak days nato, wala na nato gina-follow. Once nga mapuno na ang bus, so exit para musulod na pod ang next. Bahalag magabin anta magbinuntagay ta diri na alang gihapon ko no para i-coordinate nato sa ato mga bus operators kaysa Thursday or Friday pa mo biyahe. Bukas, araw ng Huwebes, ay limitado na lamang ang biyahe sa terminal kung saan pwedeng abutin ng 1 hanggang 2 oras bago umalis ang mga bus dahil hinihintay pang mapuno ng pasahero. Habang sa Biyernes naman, 3 bus companies lamang ang nagsabing bibiyahe na papuntang Cagayan de Oro City, Jensan, Cotabato City, Tagum, Butuan City at Surigao City. Samantala, mas pinaigting na seguridad ang ipinatutupad ngayon sa loob ng DICOT.
happy ta, it's because nakita na ko nga full force na pod ang mga men in uniform, no, na ang atong task force Davao, ang ato ang mga kapulisan, ang ato ang mga CSU, which is nakita na ko nga dako kaitabang naagi, I don't know, intentional or unintentional nga kuhaon bitaw ang bagahe bisag dili imuha, so mahadlok sila. It's because makita nato nga ang nakatuka diha is mga naka-uniforme. Aside from the manpower, we have our 32 CCTV cameras na ang ato ang actually tulo na siya kabagi 6-ray machine, pero duha sa ang ato ang ginapa andar para reserve ang isa. Samantala, nasa 3,000 personnel ang ipinakalat ng Public Safety and Security Office o PSSO sa mga matataong lugar sa Davao City. Kabilang narito ang mga sikat na pasyalan, resorts at terminals. Monica, patuloy na paalala ng DICOT sa mga bibiyahe ngayong gabi na dumiretso dito sa bus terminal upang bumili ng ticket at dito mismo sumakay ng bus. Iwasan ang pag-aabang o pagsakay ng bus sa mga highway dahil patuloy pa rin ang pagpapatupad ng no pick-up policy dito sa Davao City. Samantala, ayon sa pamunuan ng DICOT, Monica, inaasahang hanggang madaling araw ang pagdating ng mga pasahero na habol sa mga biyahe. Yan muna ang ating update mula rito sa Davao City. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Gladys Tuabi. Nagpaalala ang Department of Agriculture sa mga fish retailer na huwag samantalahin ang pagpapatong ng mataas na presyo sa mga isda sa pagpapasimula ng long holiday bukas. Sa kabila nito, ngayong araw pa lang ay ramdam na ng mga mamimili ang mataas na presyo sa mga pamilihan. Ito ang balita ni Mia Alonzo. Mahal. Medyo mas mahal ngayon. Siyempre maraming nangangailangan na isda ngayon. Mataas po yung isda ngayon. Hindi katulad ng mga nakaraang araw na medyo mababa. Dati 140, 130 mabibili mo yung tilapia, pero ngayon 150 na. Ramdam na ng mga mamimili sa ilang pamilihan sa Metro Manila ang tumataas na presyo ng isda, bunsod ng pinaghahandaang long holiday. Ilan nga sa kanila, maaga pa lamang ay nagtungo na sa palengke upang samantalahin na makabili ng mga isda habang hindi pa gaanong tumataas ang halaga nito. Halos nasa 10 to 20 pesos per kilo ang itinaas ng presyo ng mga isda dahil sa pagiging in-demand nito sa ganitong panahon. Si Aling Beverly, bultuhan na akong bumili dahil inaasahan na niyang tataas ang presyo. Opo. Para po hanggang Sunday na, di na ako mamimili. Bali, pagka Monday, doon na lang po ulit mamimili. Mas mataas na po bukas kaysa sa ngayon. Medyo mababa pa sila ng konti ngayon. Bukas at saka hanggang Friday yan, mataas po yan. Jackpot naman para kay Aling Bebe, retailer ng mga seafoods, ang pagdagsa ng mga tao dahil maaga pa lamang ay sold out na ang kanyang paninda kumpara sa mga ordinaryong araw. Sa ganitong panahon, kada taon ay sinasamantala nilang damihan ang ibinebenta para kahit papaano ay makabawi. Inaasahan talaga namin sa mga seafood po kasi yun talaga ang hanap ngayon ng tao. Madaling araw po, hindi na po inaabutan niya ng liwanag, ubos na karne. Sa kasalukuyan, ang presyo ng bangus ay tumaas na din sa 20 pesos na mabibili na ngayon ng 220 pesos kada kilo. Sa tilapia naman na dating 130 pesos ay tumaas na sa 150 pesos ang per kilo. Sa galunggong naman na dating mabibili pa ng 240 per kilo ay tumaas na sa 300 pesos per kilo. Pagdating naman sa mackerel, sa dati nitong presyo na 260 pesos per kilo, ngayon ay 320 pesos na. Samantalang sa salmon naman, tumaas din ito sa 20 pesos per kilo. Sa squid naman na isa rin sa binibili ng mga mamimili ay tumaas na din sa 400 pesos per kilo. Habang ang tambakol naman o yellowfin ay nasa 260 na ang kasalukuyang presyo nito. Ayon sa mga retailer, ang presyo ng mga ito ay maaari pa rin magbago o tumaas sa mga susunod na araw. Samantala, kaugnay ng posibleng pagtaas ng presyo ng isda dahil sa mataas na demand nito, nagpaalala ang Department of Agriculture sa mga retailer na iwasan na samantalahin ang mga ganitong pagkakataon upang magpatong sa presyo ng labis na papatak na sa profiteering. Yun po sa ating pong mga kababayan, wag po sana nating gawing dahilan ang pagtaas ng demand sa ating mga isda para po ang ating mga kababayan na
mag-enjoy po sa ating mga fish ay hindi po mahirapan or yung kanila pong pagbili ay sa tamang presyo lamang po. At sa amin naman po ay sisiguraduhin namin na meron po tayong enough na supply sa merkado. Dagdag ni Panlilio, panandalian lamang ang dapat na pagtaas nito at inaasahan ang pagbabalik sa dating presyo matapos ang buong linggo. Dagdag ng opisyal, patuloy na magsasagawa ng monitoring ang ahensya, gayon din ang pakikipag-ugnayan sa mga pulis, maging sa Department of Trade and Industry upang magbantay laban sa mga mapagsamantala sa presyo ngayong long holiday. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa mga matataas na opisyal ng pamahalaan, tanging si Vice President Sara Duterte ang nakakuha ng majority trust at approval ratings batay sa pinakahuling resulta ng survey ng Pulse Asia. Samantala, nananatili ang pagkontrol sa inflation at pagtataas ng sahod ang nangungunang isyong nais ng mga Pilipino na aksyonan agad ng pamahalaan. Ito ang balita. Bumaba ang approval rating ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iba pang mataas na opisyal. Batay sa pinakahuling survey ng Pulse Asia, bumaba sa 25% ang approval rating ng Pangulo noong Marso kumpara ng Pebrero. Umangat naman ang rating ni Vice President Sara Duterte sa 59% mula sa 52%. Bumaba rin ang approval rating ni Senate President Chis Escudero sa 39% mula sa 47%. Samantala, bahagya lang ang ibinaba ni House Speaker Martin Romualdez mula sa 17% sa 14%. Naitala rin ang pagbaba sa trust rating ni PBBM. Nakakuha ang Pangulo ng 25% na rating mula sa 42%. Tumaas naman ang kay VP Sara sa 61% mula sa 53%. Bahagya ring bumaba ang trust rating ni SP Escudero sa 38% mula 47%. 14% naman na nakuha ng House Speaker mula 18%. Ayon sa Pulse Asia, si VP Sara ang tanging nakakuha ng majority approval at trust ratings sa mga matataas na opisyal. Samantala, base pa rin sa survey result ng Pulse Asia, ang pagkontrol sa inflation o ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo at ang pagtaas sa sahod ng mga manggagawa ang nangungunang mga isyong nais ng ating mga kababayan na maaksyonan ng gobyerno. Bukod rito, kabilang rin ang paglaban sa korupsyon at kriminalidad sa most urgent national concerns ng respondents ng naturang survey. Tinanong rin natin ang ilan sa ating mga kababayan kung ano-ano nga bang mga problema ang dapat na bigyan ng malaking pansin ng pamahalaan. Number one po kasi talaga na problem is poverty. Although hindi po natin completely ma-eradicate, but at least, learn how to prevent it. Like, even the small steps naman po. Gusto namin pababa yung mga bilihin lahat para wala nang mahirap pa pag lagong taas ang bilihin katulad ng bigas. Yung butas po siguro sa mga polisiya o sa mga batas na meron tayo sa bansa, particular na po sa mga agency na dapat sana nag-uphold talaga sa karapatan ng iba't ibang sektor natin sa lipunan. Katulad na lang halimbawa sa sektor ng mga katutubo. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagpatupad ng ilang adjustments sa Northport Passenger Terminal at maging ang shipping company. Target namang ipatupad ng Philippine Ports Authority ang electronic ticketing management system bago matapos ang taon para maiwasan na ang mga overbooking sa mga barko. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Yung development kasi natin, starting nung Monday, so yung mga pasahero na natin na naghihintay dito, although medyo late pa yung biyahe nila, inaalaw na natin sila sa loob ng terminal. So doon, mas malamig and mas komportable sila. Holiday rush na pero iilan lang ang tao sa pantalan. Ito ang eksena sa Northport Passenger Terminal mula kaninang umaga hanggang tanghali. Wala ng pasaherong nakaipon sa terminal para maghintay ng matagal sa may drop-off area. Sabi ng Port Manager ng Pantalan dahil yan sa mga adjustment na kanilang ipinatupad. Although meron tayong priority area, yung priority area na yun, inopen na rin kasi natin yun sa mga pasahero natin kahit hindi mga priority, kasi dahil sa
sa init ngayon. So, inalaw na natin sila din dun sa loob. But because of the new announcement of the Secretary of the OTR last Monday, so we allowed all the passengers na with tickets inside the passenger terminal complex. Bahagi ng adjustment, pinapayagan ng pumasok sa loob ng terminal kahit ang mga advance passenger. Ayon sa shipping company na bumibiyahe doon, simula pa nitong Enero, inayos na nila ang schedule ng biyahe ng kanilang mga barko. Hindi na sila naglalagay ng schedule ng 3 biyahe na magkakadikit para maiwasan na maipon ang mga tao sa pantalan. Mula Lunes hanggang Linggo, 1 hanggang 2 biyahe kada araw na lamang ang schedule ng kanilang mga barko. Naglalagay na lang ng 3 biyahe sa araw ng Biyernes pero magkakalayo ang mga oras ng pag-alis ng barko. Kaya naman hindi na nagsasabay-sabay ng pagdating ang mga tao sa pantalan, kaya hindi na ito napupuno. Nasa 1,800 lamang ang capacity ng loob ng passenger terminal complex. Even on a Friday, spaced out yun. So meaning, for example, you have one ship departing at 1 in the morning, you have one ship in the afternoon, and another ship in the evening. So they're all far apart. Hindi na siya tulad ng dati, no? So even before, parang we see a lot of people being naiipon sa terminal. But now, that's not the case anymore. Inaabisuhan din ang mga pasahero na magpunta sa pantalan 4 na oras bago ang schedule ng pag-alis ng kanilang mga barko. Ayon sa shipping company, mas kakaunti ang kanilang inaasahang pasahero ngayong long holiday kumpara noong Disyembre. Mas madami daw pasahero sa summer vacation. Yung mga umuwi nitong Holy Week, hindi naman ganun usually kadami yung dala kasi babalik din naman sila. But then, it's during the holidays, tsaka itong incoming peak, which is the summertime. Talaga, I don't think this is the peak yet. Samantala, ilan sa mga naitatalang problema ng Philippine Ports Authority ngayong holiday rush ay ang mga fixer na nagbebenta ng mas mahal na halaga kapalit ang di pagpila ng isang pasahero. Ang mga nanloloko online na ginagamit pa ang logo ng PPA at overbooking ng mga pasahero ng mga shipping line. Ngunit ang lahat ng yan, mawawala na kapag naipatupad na ang electronic ticketing management system. Ito po yung masusolusyonan pag nagawa na yung e-ticketing kasi one website na lang eh. So hindi na pwedeng mag-transact sila sa kung saan-saan. Right now po kasi kanya-kanyang website yung shipping lines natin. So pag may e-ticketing na, isang website na lang, pipili na lang kung anong shipping line. Sa e-ticketing system kasi malalaman dyan kung fully booked na ang barko. So walang magiging issue for the overloading or overbooking ng mga pasahero. Kasi makikita na agad dyan dun sa dashboard na puno na yung pasahero based on the dashboard sa data. Kaya target ng PPA na bago matapos ang taon ay muling maipatupad ang sistemang ito upang magamit sa mga holiday sa darating na Disyembre. Nag-pilot testing na ang PPA nito noong pandemya sa Port of Batangas at Port of Calapan, subalit hindi na ipagpatuloy. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Maaaring buhayin muli ang panukala na dapat pumasok sa Drivers Academy ang mga tsuper bago silang magmaneho ng mga pampublikong transportasyon ayon sa Land Transportation, Franchising and Regulatory Board o LTFRB. Ayon sa tagapagsalita ng ahensya, layo nito na mabawasan ng aksidente sa kalsada na kinasasangkutan ng mga Public Utility Vehicle o PUVs. Ito ang balita ni JP Nunez. Pagka public transport driver ka, hindi ordinaryong diligence ang kinakailangan mo kung hindi extraordinary diligence. No? Dahil nakasalalay sa iyo, hindi lang ang buhay mo, kundi ang buhay ng nakakaraming pasahero. Mas maingat dapat ang mga driver ng pampublikong transportasyon kaysa sa mga private vehicle dahil mas marami ang sakay nitong mga commuter. Yan ang binigyang diin ng tagapagsalita ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB na si Attorney Ariel Inton. Dahil dito maaari anyang buhayin muli
ang panukala na pumasok sa Drivers Academy ang mga public utility vehicle drivers bago sila tanggapin sa trabaho. Maari pong ma-revive yung panukala ng Driving Academy para sa mga public utility transport drivers after due consultation po sa mga public transport stakeholders, no? Para sa ganon, it will attain the purpose kung bakit meron nun. Sa paglalarawan ni Attorney Inton, kumbaga sa eskwelahan, kahit may professional driver's license na ang mga tsuper, sasailalim pa rin sila sa mas mahigpit na training. Layo nito na mapababa ang bilang ng mga aksidente, lalo't mga pampublikong transportasyon ang sangkot sa mga insidente kamakailan lamang. Binigyang diin pa ni Attorney Inton na mayroong malaking pananagutan ang mga operator sa pagpili ng mga tsuper na tatanggapin sa trabaho. Kaya kapag yung operator, ang kanilang magiging depensa hindi, pinag-resign na namin yan, sinipa na namin yan, ay hindi ubra po yun. Because you hired that driver and therefore kayo ang mananagot niyan bilang public transport operator. Samantala, kanina ibinahagi ng Department of Transportation o DOTR ang mga show cause order na na-issue ng Land Transportation Office at LTFRB sa mga pampublikong sasakyan na nakompromiso ang kaligtasan ng mga pasahero. Kasama dito ang show cause order ng Montenegro Shipping Lines dahil sa umano'y paglabag sa anti-overloading ng isa nilang barko na patungong Romblon mula sa Batangas Port. Gayon din ang show cause order sa operator at driver ng isang bus sa La Union na nagdulot ng panic sa mga pasahero dahil sa umano'y pagiging reckless. At ang show cause order kay Wilson Hongsi at driver ng kanyang bus na naaksidente sa Valenzuela noong isang araw. Babala ni Transportation Secretary Vince Dizon, mananagot ang mga ito sa kanilang violation. Samantala, 1,700 na mga traffic law enforcers ang ide-deploy ng Land Transportation Office o LTO sa buong bansa para bantayan ang mga reckless drivers, kabilang na ang mga nagsasagawa ng iligal na karera sa kalsada. Ayon sa LTO, nakipag-ugnayan sila sa Philippine National Police at iba pang law enforcement agencies para i-report sa kanila ang mga reckless drivers. Babala ng LTO, kahit matakasan sila ng mga kamote drivers, alam na ng mga enforcer ang gagawin upang mapanagot pa rin sila sa batas. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magsasama-sama na muli ang Wishers sa panibagong edisyon ng Wish Date ngayong April 20. Bukod sa pangmalakasang music set list, isa rin sa mga inaabangan ay ang gagawing live performance ng mga artistang magbibigay buhay sa panibagong istoryang hatid ni Dr. Clark. Ito ang balita ni Evan Alvarez. Bagong istorya, bagong mga karakter. Yan ang aabangan ng mga wishers sa pinakabagong edisyon ng Wish Date Concert na pinamagatang Spring. Pagbibidahan ito ng rising star na si Kelvin Miranda, budding actress Angel Guardian at phenomenal actress Miss Yula Valdez. Highly anticipated ang gagawin ng mga ito na pagsasadula ng kwento dahil siguradong tatago sa puso ng bawat wisher. Hindi naman bibiguin ng mga artist ang kanilang fans dahil rehearsal pa lang, pangmalakasan na ang effort na ibinibigay ng mga ito. Bukod sa nakakaantig at nakakakilig na istorya, sasabayan na rin ito ng soulful music mula sa mga OPM hitmakers ng bansa. Kaya naman don't miss the newest Wish Date Spring ngayong darating na April 20, Sunday sa Araneta Coliseum. See you there, wishers!
Ivan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Dagdag kaalaman po, may tanong ako sa inyo. Totoo kaya na kailangan talaga nating kumain ng 3 beses isang araw? Alamin po natin. Simula bata tayo, tinuro sa atin breakfast, lunch, dinner. 3 beses dapat kumain araw-araw. Pero ayon sa science, hindi pala ito natural sa katawan natin. Bago pa na-imbento ang refrigerator at food delivery, sanay ang katawan ng tao sa mga panahong walang pagkain. Ang tawag doon, fasting. Hindi ito trend, biological need ito. Kapag kain ka ng kain, walang pahinga ang katawan at pwedeng mauwi sa obesity, type 2 diabetes, chronic inflammation, at uncontrolled cell growth o cancer. Kapag walang pagkain, bumababa ang insulin levels at ginagamit ng katawan ng taba bilang energy. Mas nagiging efficient ang metabolism mo. Narito ang benepisyo ng tamang fasting. Fat loss, mas kontroladong blood sugar, balanced hormones, mas maayos ang digestion at gut health. Pinakasimple, intermittent fasting. Subukan ang 16/8 method. 16 hours fasting, 8 hours lang pwedeng kumain. Tubig, herbal tea o black coffee lang sa fasting window, walang gatas, walang asukal. Kapag sinubukan po natin na hindi kumain, ito po ang pagkakataon upang mag-repair po ang ating mga katawan. Try nyo, baka ito na pong hinihintay na break ng ating mga katawan. Sana po may natutuhan kayo at laging tatandaan, mapalad po ang tao na nakakasumpong ng karunungan at ang tao na nagtatamo ng kaunawaan. Narito naman yung ating mga kausi, Monica, ngayong So, araw go ng ahead, Miyerkules. Shoutout at salamat kina Jocelyn Uba, ayan, at Denvi Elacion, Anthony Silva. At maraming salamat din kina Alexander Igia, Carlos Vincent, tama ba yan? At Agustin Presente. At mga kasambahay, kung may mga istorya po kayong nais balikan sa Ito ang Balita, pwede nyo po ito muli mapanood sa aming mga official social media account. Magtungo lamang po sa UNTV News and Rescue YouTube channel at i-click ang subscribe button. Gayon din sa aming Facebook at TikTok accounts. Mapapanood nyo rin po rito ang iba pang news programs ng UNTV, pati na ang iba pang video ng nag-iisang public service channel. Kaya subscribe, like, and share. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Marcos Kapitulo 4, versikulo 4 na nagsasabi, o Marcos Kapitulo 6, versikulo 4 na nagsasabi, at sinabi sa kanila ni Jesus, walang propetang di may kapurihan, liban sa kanyang sariling lupain at sa gitna ng kanyang sariling mga kamag-anak at sa kanyang sariling bahay. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko, ang aming pinahalagahan. Magandang gabi.